Hello, Kapip. Happy Wednesday. So, market insight tayo, end of the month, no? Actually, ano na pala, first day of the month, October 1, 2025. Ayan. So, start tayo sa mga news, no, for this week. Makikita naman natin, wala tayong news for this week. So, expect natin for next week, marami-rami tayong news. Ay, wait lang. Hindi pa ata ito Ayun, hindi pala naka-all. Ayan, so mamaya no, may news tayo. 8:15 kaya pala walang news na pumasok. Ayan. So may news tayo 8:15 PM USD. Ayan, so this week marami-rami yung news kaya nagtaka ako first week of the month. Parang walang news, yun pala naka-filter pala. So yan, so expect natin this week marami-rami yung news sa mga USD pair natin, no? US pair, ayan. Daming mga high impact news. So careful tayo sa pagte-trade kasi first week of the month pa. Okay? So, always, manage yung risk. So, tapos ng news natin, punta tayo first, XAU-USD muna, yung i-chart trade natin. So, as usual, kagabi, na natin to, na market insight natin to, no? So, kahapon, nagkaroon tayo ng, anong Monday? Makikita natin, nagkaroon tayo aggressive bullish candle from this minor pullback. Ayan. So, nag-end tayo ng Monday ng aggressive bullish candle. Kahapon, ito yung na-market insight natin, no, na medyo indecision to. Pero, nag-close pa rin siya na bullish candle. Ayan, green candle, I mean. Ayan. So, expect natin for today, nag-i-impulse pa rin talaga siya. So, dito for 1 week naman din natin, this week, ito na yon Wednesday pa lang, nagano na siya, nagbo-bullish candle na. So, expect natin for this week, pwedeng targetin niya talaga yung 3.9. Ayan, malapit-lapit na guys. So, potential na puntahan niya yung 3.9, no? So, careful lang tayo kasi anytime pwede tayong magkaroon ng pullback sa 1 day time frame. Bakit? Nasa impulse kasi siya ngayon. Eto. So, wala pa tayong naging major pullback. Lahat pa to, puro pa to minor. Yung pinapakita niya. So, ito yung chart read natin. Hanap tayo ng top-down analysis. Hanap tayo ng potential na magbibigay ng setup for today or kung hindi today, by this week. Okay, so sorry guys. Ayan, so nasa 4-hour time frame tayo, flat na tayo ng mga zone. Trend direction niya, bias pa rin natin. Buyers are in control. Level na pwede nating abangan dito kung magkakaroon man ng retest. So kahapon, nag-reject siya dito. Actually, kahapon nagbabalak ako mag-sell dahil nga dito sa very aggressive bearish candle. Kaso nga lang, medyo nagkakaroon na kagad ng invalidation sa mas lower time frame kaya hindi ko na in-entryhan. Pero makikita natin sa 4-hour time frame, nagbigay talaga siya ng pullback rejection dito sa 0.5 ng fib. So we'll see, tingnan natin. Ngayon kasi hindi pa nabe-break itong under pullback pa rin siya. Hindi pa tayo nagkakaroon ng malinaw na breakout. Pero kung magbibigay man siya ng retest, kung magbibigay man, okay? So, pwede natin abangan itong level na to. Okay? Itong zone na to. If i-retest niya ulit. Okay? So, kung today to, sige, expect natin, o yung candlestick, medyo mag-ano siya ngayon, mataas yung chance na magki-create ng bullish candle today. So, expect natin, kung magki-create ng bullish candle, mabibreak niya itong resistance natin. Ulit. So, next target, 3.9 talaga. So, observe natin kung i-reject niya yan or i-break dahil nga late na. So, ngayon, kung i-break niya man yan, pwede tayong mag-abang dito ng retest sa resistance if magbibigay ng rejection dito to continue. Okay? Pwede rin natin gamitan na mas lower time frame like 1 hour. Ayan. Ang ganda, nagkaroon tayo ng simple pullback dito sa part na to, no? Wait lang.
Ayan. So, ito yung level natin na pwede natin abangan for today. Magkakaroon man tayo, na-expect man natin ng long position. Pwede natin abangan itong zone na to. Ito is 30 minutes, guys, ha. Dito kasi nagkaroon tayo ng paulit-ulit na rejection sa mas lower time frame, no? Ito yung mga support level natin na ngayon nagkakaroon ng bullish candle. So in case man na mag-end to, ng aggressive bullish candle, the next candle, pwede tayong mag-decision dito to long. Okay? Pero kung hindi man, observe natin tong mga level ng support na to. Support level. Ayan. So mas okay na magkaroon pa rin tayo ng pullback or retest dito ulit sa support level ng 30 minutes. And in-expect natin today na candle na bubuhin niya is bullish candle. So target level lang natin, no, target price lang natin is around 3,890, mga ganito. 1 hour. Magkakaroon na tayo ng retest dito. So mga nasa ganun lang. Long position, magkakaroon na ng retest dito. SL ko, ito lang, baba nitong aggressive bullish candle na to. Kung magkakaroon ng retest. Ayan, 1:2 or 1:3. Kasi medyo malayo-layo pa naman yung 3.9. Yan. So, ganyan. Ganyan lang yung target. If magkakaroon ng retest dito. Pero dahil nga ngayon si gold, masyadong sobrang aggressive na. So, medyo careful ako dito mag-long kay gold. Kasi anytime, pwedeng magkaroon tayo ng, pullback. Malaking pullback sa 1-day time frame. So, masakit-sakit yun for lower time frame. Okay? So, always pa rin, risk management pa rin talaga, ang tamang lot sizes, no? Next natin, BTC-USD. So, for Bitcoin, bias natin dito, ba't naka-gold to? BTC-USD, ayan. So, bias natin dito for 1 week. Alam ko, ano pa rin tayo dito, long position bias pa rin tayo dito. Yan. So, dito, long position bias pa rin talaga tayo dito, no? Makikita naman natin, trend direction, very clear. Uptrend direction. Then, yung mga zone na pwede nating abangan, ito, nagkaroon ng paulit-ulit na rejection dito, no? For 1 week. Ito yung markahan nating zone for 1 week. Dahil sa paulit-ulit na rejection na to. Ngayon, makikita natin, nagkaroon tayo ng volume dito. Okay? So, itong part na to, nagkaroon tayo ng minor pullback. Then, ngayon, pumasok ulit. So, ini-expect ko talaga dito na good entry sa higher time frames itong level na to. Next, support na to. Ito, markahan rin natin to as support. Ayan. So, ang ina-expect ko dito na move, in case na hindi niya man ma-break itong resistance na to, pwede ko paabangan tong level na yan. Ayan. So, top-down analysis for 1 day, kung nagbibigay na ba ng reversal. Sa 1 day natin, no, makikita natin, ito yung last volume na pinakita for 1 day. And ngayon, nasa sideways move tayo. Ayan. Ito naman yung resistance level natin. Yan. Wait. Resistance pala. Yan. So, makikita natin dito for Bitcoin, nagkakaroon pa tayo ng sideways move. Yan. So, target dito, resistance lang din, pero medyo late na. So, mas okay na kung magkakaroon man ulit tayo ng retest, dito, observe natin kung magbibigay ng position, then ito lang din yung next target natin. Yan. Pag nasa sideways kasi, mas pagtutuunan natin kung ano yung trend direction niya. Saan galing? Okay, uptrend ba? Downtrend ba? So, mas okay sabayan natin yung trend direction. Hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng anuhin yung momentum ng market. I-counter. Okay?
So, mataas yung chance na ma-SL tayo doon. Unlike sa sasabayan lang natin yung pinapakita niyang momentum. Okay? So, ngayon, observe lang muna tayo kasi ito medyo nagkakaroon tayo ng volume dito, no? So, potential na i-retest niya ulit itong resistance. So, kung hindi man magkaroon tayo ng breakout dito sa resistance, so potential for sideways move siya. In case magkakaroon tayo ng confirmation, pwede tayo mag-short term downtrend. Tapos, manage lang natin kasi nag-a-against tayo sa momentum, okay? Pero kung wala mang malinaw na rejection dito or volume na papasok sa mas lower time frame, so mas okay na antayin na lang ulit natin yung retest nitong support level. Okay? Then target lang ulit natin yung resistance. Okay? Habang nasa sideways market behavior siya ngayon. So next natin, sinama ko na rin to si US30, no? Kasi may mga nagtitrade din for US30. So for US30, same pa rin sa XAU, BTC. Solid ano pa rin tayo dito. Long position pa rin talaga for US30. Pero tingnan natin sa mas lower time frame if magpapakita siya ng pullback. Okay? So, dahil nga more on break retest yung mga hinahanap natin. So, dito for US30, 1 day time frame, siguro ito yung gusto kong makita na i-retest niya. First support natin, major support. Next support natin is ito. Kasi dito tayo nagkakaroon na paulit-ulit na rejection. So we'll see, tingnan natin sa mas lower time frame. So itong ginagawa niya, kakaroon tayo ng minor pullback. Ayan. So makikita natin, kung major yung hahanapin natin, ito yung isang way ng ano niya, paggalaw niya. Ito yung major pullback niya. Okay? Tapos volume ulit, impulse ulit. So, top-down analysis from 1 week to 4-hour time frame na pwede natin abangan. Ayan. So, ito, mas clear siya na pwede natin laruin. Okay? So, dito, for 4-hour time frame, ito yung mga zone natin na pwede natin abangan. Magkakaroon ba ng rejection ulit dito sa support level? Okay? Maganda na magkaroon tayo ng malinaw na rejection dito. Okay? Then target lang ulit. Sideways, nasa sideways kasi siya ngayon sa box na to, no? Kakaroon tayo ng indecision. So, guys, careful lang tayo kasi may mga high impact news for US, okay? So, anytime pwedeng magkaroon tayo ng volume whipsaw. So, ingat-ingat lang sa ano natin, mga trade natin. Manage lagi yung lot size, okay? Then, always maglagay ng SL. So, sa part naman na to, dito naman sa 4-hour, kung wala tayong naging confirmation sa zone na to, at sellers are ano pa rin talaga, in control pa rin sa level na to, potential, pwede natin antayin kung magkakaroon tayo dito ng rejection. So, overall, bias ko pa rin talaga dito is long, pero sa ngayon, nasa ano pa rin siya, sideways pa rin. Okay? So, long position, dito lang sa mga zone na to, mag-aabang tayo ng confirmation kung magbibigay ng long position. Okay? So, ayoko nang i-counter yan kasi yung trend direction nga niya, solid, long. Okay? So, we'll see kung magbibigay ng position dyan sa level na yan. So, next natin, Euro USD. So, for Euro USD, bias ko pa rin dito. Actually, sa Euro USD last week, bias, hindi pa naman din nagbabago yung bias ko dito for Euro USD. Buyers are in control, pero dahil nga may mga high impact news tayo, expect natin meron tayong ginagawang, dahil end of the month, and ngayon, papasok pa lang, ayan, October 1 pa lang, nagsisimula pa lang tayo. So, expect natin itong nagkakaroon tayo ng post sideways consolidation sa market. Okay? So, ngayon, kung malinaw naman natin yung bias natin, so ano natin is sabayan lang din natin yung momentum. So ngayon, bias natin dito, trend direction, long pa rin, and then hanapin lang natin yung mga level
So, ito, nagkaroon tayo dito ng sideways pa ngayon. Mas okay na antayin natin ma-break itong sideways na to. Pero overall, buyers are in control pa naman din talaga sa move na to. Okay? So, tingnan nga natin sa mas lower time frame. Actually, itong sideways na to, no, consolidation for 1 week, nagkakaroon na to ng uptrend sa mas lower time frame. So, sa part na to sa 1 day, ito yung ilang weeks na inaabangan natin na ma-break, no? Pero hindi pa rin talaga totally nagbigay siya ng malinaw na breakout itong part na to. Hindi pa niya talaga binigay as malinaw na breakout. So ngayon, yung mga level pa rin natin dito dahil nasa 1 day tayo, ito pa rin kung saan nagbigay siya ng confirmation candle sa level ng zone natin for 1 day time frame. Ito yung support zone natin. Sa ngayon, ito yung resistance zone natin. Ayan. So, mark lang natin sa resistance zone kasi ito yung isi-short ano natin, kumbaga iti-trade natin sa mas lower time frame. So, ngayon, nasan tayo ngayon? Nasa sideways tayo ngayon. Market condition. Okay? So, potential target niya sa resistance ulit. Tignan natin kung magkakaroon ulit dyan ng retest. Magkakaroon ng rejection ulit dyan. So, magandang area talaga itong support natin kung magbibigay man ulit ng retest dito. So, mas okay sa 1 day time frame for long position. Pero we'll see, sasabayan lang naman din natin yung galaw ng market kung ano yung pinapakita. Pero dito kasi sa 4-hour time frame natin, no, nagkaroon tayo dito ng short-term downtrend dahil sa galaw na to. Ayan. So ngayon, nasa level siya, nasa zone siya ngayon. Kung makikita naman natin, gagamitan naman natin to ng pag-measure sa pullback, no? So, ang ginagamit natin dito is fib. Makikita natin from dito to dito, nasa almost 0.7 siya ng fib. And sa akin, medyo mas okay na i-clear muna niya itong sideways na pinapakita niya sa 4-hour. Ayan. Bakit? Kasi medyo volume kasi yung pullback na to. Ayan, o, sunod-sunod na bullish candle. So, ngayon nga, potential na i-break niya itong consolidation na ginawa niya sa 4-hour. So, mas okay na i-break niya yung level na to. Ito. Ito kasi yung resistance ng 4-hour. Okay? Ito, resistance ng 1 day. Resistance natin ng 4-hour. Ito. Bakit? Dahil sa volume na to. Ayan. So ngayon, ito question yan ngayon. Dahil nga buyers are in control pa rin sa pullback na to, antayin natin na magkakaroon tayo dito ng confirmation if i-continue man yung short-term downtrend na to. Pero overall kasi dito, bias natin sa Euro USD is long talaga. 1 week, 1 day. Ayan. So, trend direction pa rin talaga niya is uptrend. Sa 4-hour, potential for reversal na mag-e-end itong short-term downtrend natin. Check natin 1 hour kung may magandang position tayo for 1 hour. Ayan. So last week, hindi nag-manifest yung ano natin, no, market insight natin na nagbigay talaga lang siya ng pullback tapos volume. Makikita natin sa 1 hour time frame, no? Nagkaroon na tayo dito ng potential for reversal. Makikita natin to. Volume plus kumbaga volume plus volume kaagad. So, invalidate na itong volume na pinakita ng sellers. So, ngayon, dito nagkaroon ng sideways move. So, sa part na to, ito yung pagtutuunan ko ng pansin. Kung ibibigay niya ba to as pullback nitong volume na to? Ayan. So, yung level natin dito, na support level natin, na pwede natin abangan kung i-retest ulit itong support na to. So, mamarkahan natin to as support. Magkakaroon man tayo ng rejection dito, retest dito, confirmation, so maganda, tulong.
Kasi nga, nagkaroon tayo ng invalidation ng volume ng sellers dito. Mabilis yung reaction for buyers. Okay? So, pwede naman din natin i-fib. Magkakaroon tayo ng long position dito. Ayan. So, ito palang level na paulit-ulit niyang nare-reject is 0.5. So, magkakaroon man tayo ng retest ulit dito, 0.5, 0.6. Pwede natin abangan. Actually, sa resistance level, nagkakaroon ulit. Makikita natin yung medyo zoom in natin. Ayan. Based on price action, ito, sa 1 hour time frame, nananaig na yung volume ng buyers. Ayan, wala nang masyadong ano, no? Nasa resistance level siya, pero makikita natin yung behavior ng candlestick. Medyo aggressive na yung behavior ng candlestick ng mga buyers. So, we'll see kung magbibigay ng position dito, 0.5 or 0.6. Then, target lang ulit natin itong resistance na 1 day. Okay? 1 day ba to? 4 hour. 1 day. Resistance ng 1 day. Ayan. Overall, bias natin for Euro USD, long. So, observe lang natin yung mga level na to sa 0.5 or itong 0.6 kung magbibigay. 0.6 or last defense 0.7. Ayan. Markahan ulit natin as support zone. Ayan. So, kung wala tayong magiging position dito, mas okay na ma-break niya. Ma-break niya to, then retest for long bias position. Okay? So, pero for me, ito yung quality natin na zone na pwede natin abangan. For Euro USD. So, last natin is AUD CAD. For AUD CAD, dahil nga na-funda to kahagabi sa ano natin, live session natin ni Coach Limwell. So, makikita natin dito, ang CAD is mahina sa funda, AUD yung malakas. So, sa bias natin, nagkakaroon tayo ng reversal. Ayan, zoom in. Potential for reversal from downtrend to uptrend. Ayan. So, markahan natin yung mga zone. Ito. Natin markahan to, support level. Next support level natin is ito. Ayan. Dahil sa volume na to. Volume, nag-correct. Then, nagkaroon tayo ng minor dito. Ayan. So, itong level na to yung pwedeng abangan natin for support zone. Then, target lang ulit natin itong resistance na to. Manage lang natin. Resistance. Ayan. Ito, support. Ayan. So, check natin. Top-down analysis tayo. Ayan, ang ganda ng ano niya, no? Ng 1 day niya. Sa ano pala natin? Ano pala yun? AUD and ZD. So, last market insight natin, nagkaroon tayo ng TP. Last week, sa ano natin. Pero sa euro natin, nagkaroon tayo ng SL result. Kasi ano siya, bumalik siya sa sideways. Kaya hindi tuloy-tuloy na break. So, almost ano lang tayo, break even lang tayo sa naging ano natin, market insight last week. So, ngayon, for last pair, AUD CAD, makikita natin, no, maganda yung AUD CAD dahil tugma din siya sa funda natin. Volume, okay, impulse. Ngayon, nasa correction siya. So, pwede tayo gumamit dito ng pag-measure ng feed. Makikita natin nag-reject siya sa 0.5. And then, meron tayong confirmation candle dito. So, hindi ko to nasabayan tong pair na to eh. Hindi kasi ako nakapag-funda nung nakaraan. Hindi ko rin nasilip yung funda ni Coach Limwell. So, ngayon, under pullback pa naman din siya. Ayan.
So, dito sa pullback na to, medyo nagkakaroon na tayo ng aggressive. Medyo pumapasok na dito yung buyers. Okay? So, we'll see kung kakaroon ba tayo ng potential long position sa mas lower time frame. Ayan. So, dito for lower time frame, ito yung pullback niya sa ano no, sa 1-day time frame. Ayan. Ito yung naging pullback niya. And ngayon, nagkaroon tayo ng reversal dito. So, volume ngayon nasa retest siya dito sa level na to. Ayan. Ito yung support zone natin. Ayan. Check nga natin, 1-day. Ayun, maganda siya sa 1 hour, oh. For retest sa level na to. Hindi nga, check natin. Good to long ito UD CAD H1. Ayan, so sa akin, pwede ko pasukan itong AUD CAD. Ito, ganito yung magiging position ko for long. Then 1:2. Check natin sa mas higher time frame. Ilang ano ba to pips? 1-day. Ayan. So, almost ito lang yung invalidation natin. Itong kahapon na bullish candle natin. So, we'll see. Tingnan natin kung hindi nga, 15 minutes. Ayan, for me, good to entry na siya. For long position. Tapos invalidation ko lang itong rejection na to. Ayan. 1:2. Na 4 hour. And kung i-measure natin yung last impulse na ginawa niya, measure natin. Tapos, clone lang natin. Pasok ba yung ano natin? Take profit. Ayun, pasok naman for 1:2. So, ito, entry time frame ko is 1 hour. Ito lang. So, kung hindi man ibibigay ni market yan, observe ko ulit yung, wait lang, 1-day. Hindi na. Magkakaroon kasi ng ano dito sa volume, no? Next support ko dito, observe ko to. Next zone na to. So guys, kung hindi naman pasok sa risk mo, sa ano mo criteria, okay, wag yung entryhan. Pero ito yung good to entry ngayon for long. 1 hour time frame. So intraday trade lang today. Okay? Kung magkakaroon tayo ng take profit or hanggang bukas itong pair na to. Okay? So nagkaroon tayo ngayon ng potential position for market insight natin. Okay? So, yun lang guys. And ano no, always manage proper risk management lagi. Then, ano lang tayo, kung hindi naman pasok, yung mga chinart trade ko sa inyo ngayon, yung mga zone, okay? So, ano mo pa rin? Sundin mo pa rin yung market, ano mo, market insight mo, technical analysis mo. Okay? So, thank you for watching and see you for the next week sa ano natin, market update natin. So, yun lang. Thank you and God bless. God bless. Bye-bye.